Maaaring hindi ninyo ito paniwalaan, mga kaibigan. Ito ba talaga ang Asia? Mas advanced pa pala ito kaysa sa Singapore. Ito ang mga salitang lumabas sa bibig ni G. Ahmed Al Maktoum, isang 24 daong gulang na executive candidate ng Dubai Real Estate Investment Company, sa sandaling makita niya ang automated system sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA ng Maynila. Dalawang mayayamang executive mula sa Dubai at Abu Dhabi, na habambuhay ay first-class service lamang sa gitnang silangan at kanluran ang naranasan ang napilitang magsagawa ng emergency landing sa NAIA dahil sa epekto ng bagyo habang pabalik mula sa isang seminar sa real estate investment sa Singapore. Alam ba ninyo, mga kaibigan, ang katotohanan na ang mga batang elite ng gitnang silangan na naniniwalang malulutas ng pera ang lahat, ay tuluyang nabago ang pananaw sa buhay sa loob lamang ng 3 araw sa Pilipinas. Mula sa isang maliit na pagtataka sa airport, sa mga hindi kapanipaniwalang eksena sa kalye, hanggang sa luhaang pagtatapos na nagsasabing, mayroon pa palang mas mahalaga kaysa sa pera. Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Paano nagbago ang kanilang buhay? Silang sanay humawak ng bilyon-bilyong halaga ng ari-arian sa loob lamang ng 3 araw. Ako si Benito Santos, isang interpreter guide na nagtrabaho sa pagitan ng Dubai at Pilipinas sa loob ng 15 taon, at ikukuwento ko sa inyo ngayon ang kahanga-hangang karanasang nasaksihan ko kasama nila sa 3 araw na iyon. Bago magsimula, kung maaari, mag-like at mag-subscribe po kayo sa aming channel upang mas marami pa akong maibahaging magagandang kuwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw po. Ako si Benito Santos, at sa loob ng nakalipas na 15 taon, nagbigay ako ng interpreter guide service, lalo na para sa mga mayayaman mula sa gitnang silangan. Nagtrabaho ako sa Dubai sa loob ng 5 taon at, dahil bihasa ako sa Arabe at Ingles, naging espesyalista ako sa pag-assist sa mga VIP client. Noong nakaraang Oktubre, naranasan ko ang pinaka hindi malilimutang karanasan. Ito ang emergency assistance sa 12 executive candidate ng susunod na henerasyon ng RMR Holdings, isang nangungunang kumpanya ng real estate sa Dubai at ng Abu Dhabi Investment Corporation. Ang average age ng mga taong ito ay 25. Lahat sila ay nagtapos ng MBA sa mga nangungunang business school sa Amerika at Britanya at inaasahang hahawak ng mga trilyon-trilyong proyekto sa pamumuhunan sa hinaharap sila ay mga ultra-elite. Ang kanilang taunang sweldo ay nasa milyon-milyon na, at may ilan pa na ang yaman ng pamilya ay lumalagpas na sa bilyon. Ang orihinal na plano ay, pagkatapos ng Southeast Asia Real Estate Investment Forum 2023 sa Singapore, magkakaroon pa sila ng karagdagang meeting sa International Finance Center sa Hong Kong, at saka didiretso pa uwi sa Dubai sakay ng kanilang private jet. Ngunit, noong Oktubre 20, isang bagyong Sikatuna ang naobserbahan sa Dagat Pasipiko, isa sa pinakamalaki sa kasaysayan. Dahil isinara ang lahat ng paliparan sa Southern China, kasama na ang Hong Kong, ang kanilang private jet, ang Storm G650, ay kinailangang humanap ng emergency landing site. Matapos magpulong ang piloto at air traffic controller, napili ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, bilang pinakaligtas at pinakamahusay na kagamitan. Medyo nagulantang ang ilan sa loob ng eroplano. Narinig ko pa ang bulong na, hindi ba probinsiya lang ng Asya ang Pilipinas? Sa totoo lang, 2 lamang sa 12 ito ang nakarating na sa Pilipinas, at iyon ay isang maikling bakasyon kasama ang pamilya mahigit 10 taon na ang nakalipas. Para sa karamihan sa kanila, ang modernong Pilipinas ay isang hindi kilalang bansa. Nakakuha ako ng emergency call mula sa NAIA at nagmamadali akong pumunta sa paliparan bandang hating gabi. Sa totoo lang, nag-aalala ako na baka masira ang kanilang mood dahil sa biglaang pagbabago ng schedule. Pagdating nila sa NAIA Terminal 3, 11:30 p.m., lubos na nabaligtad ang inaasahan ko. Ito ba ang airport? Ito ang unang sinabi sa akin ni G. Ahmed Al Maktoum, 28, ang leader ng grupo at pangatlong anak ng real estate king ng Dubai, na inaasahang mangunguna sa pinakamalaking development ng real estate sa gitnang silangan. Kahit na hating gabi na, ang buong terminal ay maliwanag na parang araw at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto.
Regular na nililinis ng mga maintenance staff ang sahig at may mga information staff na nakapwesto sa bawat sulok. Ang Dubai International Airport ay isa ring world-class facility, ngunit ramdam niya ang malinaw na pagkakaiba sa antas ng operasyon at pagiging detalyado. Mas lalong nagulat sila sa immigration. Sa kabila ng emergency landing, hindi nagpapakita ng pagmamadali ang mga opisyal. Sa halip, sistematiko silang tumugon na para bang handa na sila sa emergency contact. Mabuhay po at paumanhin po sa abala. Maaari po bang ipakita ninyo ang inyong mga dokumento? Ang magalang na English response ng immigration officer ay ikinagulat ni Harith Al Nahyan, 26, executive candidate ng Abu Dhabi Investment. Sabi niya, para sa mga taong nasa posisyon namin, laging may special treatment sa amin, pero dito, pantay ang pagiging magalang sa lahat. Ang pinaka-nakakabigla ay ang eksena ng isang matandang opisyal ng immigration, malapit na sa 80, na tumutugon sa isang batang dayuhan gamit ang perpektong magalang na pananalita po at opo. Ito ang una nilang pagkakataong makita ang kultura ng paggalang sa kapwa anuman ang edad o posisyon. May bago ring natuklasan sa baggage claim. Kahit hating gabi na, lahat ng bagahe ay lumabas sa loob ng 15 minuto at wala ni isang sira o nawawala. Sa kabila ng komplikadong emergency route change mula Singapore hanggang Maynila. Kahit sa Dubai Airport, mahirap makamit ang ganitong kaayusan, sabi ni Majid Al-Mansoori, 20 tatos, na inaasahang magpapatuloy ng family business sa logistics industry habang humahanga. May karagdagang paghanga sa customs. Nang makita kami na may dalang maraming malalaking maleta, lumapit sa amin ang isang opisyal. Kung may mabibigat po kayong bagahe, maaari po kaming maghanda ng cart. Nagulat ang lahat sa serbisyong iniaalok ng hindi hinihingi at sa nakangiting mukha kahit hating gabi na. Nang nagtanong kami tungkol sa transportasyon papuntang lungsod, binigyan kami ng detalyadong paliwanag ng staff. Maingat niyang ipinaliwanag ang mga kalamangan, kawalan, oras na kinakailangan, at presyo ng airport bus, Grab Premium, at taxi. Maaari po kayong pumili batay sa inyong budget at oras. Nagpahayag ng paghanga si Zaid Al-Rashid, 25, na mula sa real estate industry. Sa sinabing ito ay payo na nasa panig ng customer, hindi ng nagbebenta. Ito ang tunay na serbisyo. Nagpa siya kaming sumakay sa isang premium airport bus. At dito nagpatuloy ang mga sorpresa. Dumating ang bus ng eksakto sa oras, ayon sa schedule, at ang loob ay malinis na parang bago. Maluwag at komportable ang mga upuan, at higit sa lahat, humanga sila sa katahimikan sa loob ng bus. Bakit ganito katahimik? Bulong ni Abdulaziz Al-Saba, 24, na mula sa engineering background. Lahat ng pasahero ay natural na nag-uusap ng pabulong at iilan lamang ang gumagamit ng telepono. Ito ang una nilang pagkakataon na makaranas ng isang kapaligiran kung saan natural na isinasaalang-alang ng lahat ang kanilang kapwa ng hindi sa pilitan. Nakaka-impress din ang tanawin sa labas ng bintana sa gabi. Nagulat sila sa laki ng mga pasilidad ng industriya sa Metro Manila at sa pagiging detalyado ng automated system na 24 oras na gumagana. Ang ayos ng mga container at ang crane na gumagana ng walang tao ay maihahalin tulad sa Jebel Ali Port sa Dubai. Ang bansang ito pala ay mayroong ganitong kaayos na infrastruktura bilang investment destination, sabi ni Nadim Al-Amiri, na Putina, na mula sa financial industry, habang humahanga. Habang papalapit sa Makati, humanga sila sa dami ng matataas na gusali. Ngunit hindi lang simpleng matataas na gusali ang pinansin nila, kundi ang sistematikong pagpaplano ng lungsod. Sinuri nila bilang mga profesional sa urban development ang kung paanong ang mga green space ay planadong inilagay at kung paanong ang infrastruktura ng trapiko ay dinisenyo ng mahusay sa iba't ibang antas. Dumating kami sa hotel sa Makati, bandang 1 a.m. Kahit hating gabi na, ang paligid ay may sapat na liwanag at bukas pa rin ang mga convenience store at kainan. Ang pinakanagulat sa kanila ay ang ordinaryong pagkakita sa mga babae na nag-iisa lang naglalakad sa ganitong oras ng gabi. Ito ba ay totoo? Para sa kanila, na taga-gitnang silangan na may mahigpit na pagtingin sa seguridad, ito ay isang nakakagulat na eksena. May karagdagang paghanga sa hotel check-in.
Ang front desk staff ay hindi lamang tumugon ng mahusay sa English, kundi inintindi rin ang espesyal na sitwasyon ng emergency landing at nagbigay ng mga konkretong mungkahi para sa schedule kinabukasan. Bukas po ay Sabado, kaya makikita po ninyo ang iba't ibang mukha ng Maynila. Kung nais po ninyo, maaari po kaming mag-suggest ng mga lugar kung saan maaari po ninyong maranasan ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, hindi lamang ang mga karaniwang tourist spot. Nagpakita ng interes si Faisal Al-Marzuki, 26, na mula sa investment industry, sa mungkahi ng concierge. Ang pananaw niya ay ang pag-unawa sa lokal na buhay ang magdudulot ng pinakamahusay na desisyon sa pamumuhunan. Nagulat din sila sa detalyadong pag-aalala habang inihahatid sa kwarto. Ang staff na nagdadala ng bagahe ay naglakad kasabay ng bilis ng lakad ng bisita habang inaakyat ang mabibigat na maleta at pinapatakbo ang elevator. Sa loob ng elevator, maikli niyang ipinaliwanag ang bawat palapag at ang mga pasilidad ng hotel. Pasensya na po sa inyong pagod. Ito po ang emergency contact number at room service menu. Kung may kailangan po kayo, 24 oras po kaming magseserbisyo. Ang impormasyong ibinigay kasabay ng salitang iyon ay nakasulat sa Ingles at Arabe. Ito ay patunay ng detalyadong pag-aalala para sa mga dayuhang bisita sa kabila ng hindi inaasahang emergency landing. Ang kwarto ay higit pa sa inaasahan. Simple ngunit functional. At higit sa lahat, malinis. Ang banyo ay may kumpletong amenities na katumbas ng isang luxury hotel at may kasama pang bidet at air purifier. Habang nakatanaw sa Makati skyline mula sa bintana, sinabi sa akin ni G. Ahmed, masyado kong minamaliit ang Pilipinas noon. Simula bukas, gusto kong makita ang tunay na Pilipinas. Nagsimula nang magbago ang kanilang pananaw sa Pilipinas noong gabing iyon. Ngunit hindi pa nila alam na ang karanasan, kinabukasan ang magbabago sa kanilang mga batayang pagpapahalaga. Kinabukasan, 1:08 a.m., nagkita-kita kami sa lobby ng hotel. Nag-almusal kami sa hotel. At dito nagkaroon ng panibagong pagkatuklas. Ang buffet breakfast ay may masaganang pagpipilian ng Filipino, Western, at halal food para sa mga Muslim. Bihira ang ganitong hotel sa labas ng gitnang silangan na may ganitong detalyadong pag-aalala sa relihiyon. Hindi ko inasahan na magiging ganito kadetalyado ang religious accommodation nila, sabi ni Yusuf Al-Zaabi. 20 putla, isang debotong Muslim. Habang humahanga, pagkatapos ng almusal, nag-umpisa kami sa tunay na pagtuklas sa Maynila. Ang una kong gustong iparanas sa kanila ay ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Nagpasya kaming sumakay sa LRT, MRT mula sa istasyon. Sa una, nagulantang sila sa laki ng istasyon ng LRT. Tila hindi nila naiintindihan hanggang sa makita nila mismo, kahit na narinig nilang isa ito sa pinakamalaking terminal sa mundo. Ngunit, sa kabila ng komplikadong istruktura, malinaw ang mga wayfinding sign at hindi kami naligaw. Naranasan namin ang unang cultural shock sa pasukan ng LRT. May isang matandang dayuhang turista na nahihirapan sa pagbili ng IC card sa vending machine. Isang Pilipinong empleyado na nagdadaan lang ang natural na lumapit at nagpaliwanag sa English kung paano gamitin ang machine. Ang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Ito ang nakapagpa-impress kay Harith. Sa gitnang silangan, normal na may bayad, tip o pabuya sa ganitong sitwasyon. Mayroon pang sorpresa sa platform ng tren. Oras iyon ng rush hour, ngunit may malinaw na kaayusan sa gitna ng siksikan. Ang mga tao ay natural na pumipila sa dalawang hanay habang naghihintay sa tren at nagbibigay daan sa magkabilang gilid para sa mga bababa. Sino ang nagtuturo ng kaayusang ito? Nagtatakang tanong ni Majid. Nagulat siya sa eksena kung saan lahat ay sumusunod sa batas ng kusa kahit na walang security guard o staff na nagbabantay. Nang dumating ang tren, nagpatuloy ang nakaka-impress na mga eksena. Pagbukas ng pinto, walang sumasakay hanggang sa makababa ang lahat ng pasahero. Nagsimula lang silang sumakay ng maayos pagkatapos. Walang tulakan o singitan. Pagpasok namin sa loob, may panibagong sorpresa. Sa kabila ng siksikan, tahimik ang loob ng tren. Maraming pasahero ang nakatingin sa kanilang smartphone,
ngunit walang ni isa man ang nakikipag-usap sa telepono. May mga nakikinig sa musika, ngunit maingat nilang sinisiguro na hindi ito nakakagambala. Ito ang tunay na sibilisadong lipunan. Bulong ni Zaid. Humanga siya sa social system kung saan ang pag-aalala sa kapwa ay natural na umiiral ng hindi sa pilitan. Sa susunod na istasyon, nasaksihan namin ang isang mas nakakaantig na eksena. Nang sumakay ang isang matandang gumagamit ng tungkod, agad na nagbigay ng upuan ang maraming pasahero. At ang nagbigay, at ang binigyan ay parehong may natural na ekspresyon. Tila hindi nila iniisip na may espesyal silang ginagawa. Bakit ganito ka-natural? Tanong ni Faisal. Sa gitnang silangan, malinaw ang hierarchy batay sa posisyon at edad, at ang ganitong aksyon ay kadalasang ginagawa bilang obligasyon. Ngunit dito, tila ito ay nagmumula sa purong pagmamalasakit. Bumaba kami sa Ayala Station at lumabas sa lupa. Ang Central Business District, CBD, ng Makati noong weekend ay puno ng buhay ngunit walang kaguluhan. Sa kabila ng maraming naglalakad, maayos ang daloy ng trapiko ng tao at walang nagbabanggaan o nagtutulakan. Habang naglalakad sa Ayala Avenue, sunod-sunod silang nagkaroon ng mga bagong tuklas. Ang una nilang ikinagulat ay ang kalinisan ng lugar. Sa kabila ng dami ng taong nagtitipon, walang makitang basura. Bakit ganito kalinis kahit kaunti lang ang basurahan? Tanong ni Nadim, at isang Pilipinang nagdaraan ang sumagot. Dahil natural na po sa amin na dalhin ang basura namin pauwi. Dala ka na buta. Nagulat ang lahat sa paliwanag na ito. Humanga sila sa social system kung saan ang mga mamamayan ay kusang nagpapanatili ng magandang kapaligiran ng walang sapilitan o parusa. Nang pumasok kami sa isang department store sa Glorieta, nagkaroon ulit ng panibagong sorpresa. Unang-una, labis silang humanga sa antas ng serbisyo ng staff na sumalubong sa entrance. Magandang araw po. Maraming salamat po sa pagbisita sa amin sa kabila ng inyong abala. Nambakaj. Sa pagtanggap ng pagbati na ito, humanga si Abdulaziz, isang eksperto sa real estate. Sinabi niya, ang pagtanggap nila sa customer ay nasa ibang dimensyon kumpara sa aming negosyo. Nagulat sila sa detalyadong pag-aalala ng staff na nagpapatakbo ng elevator. Sa bawat paghinto sa palapag, sinasabi niya, ito po ang pangalan ng palapag, mayroon po bang bababa? At nang may bumaba, nagbati siya ng, maraming salamat po. Bakit ganito sila kamagalang? Tanong ni Yusuf. Sinabi niya na ang pagpapatuloy ng ganitong detalyadong serbisyo ay tiyak na magpapataas ng gasto sa paggawa. Ngunit nagsimula siyang mapagtanto ang sistema kung saan ang investment na ito ay nagpapalaki ng customer satisfaction at pangmatagalang kita. Habang namimili sa bawat palapag, nagkaroon pa ng mas kahanga-hangang pagtuklas. Nakita nila ang eksena kung saan ang isang matandang tindera sa isang luxury brand store ay tumutugon sa isang batang dayuhang customer gamit ang perpektong magalang na pananalita po at opo. Sa gitnang silangan, malinaw ang hierarchy batay sa edad at posisyon, at bihira ang matatanda na gumamit ng magalang na pananalita sa mga bata. Ngunit dito, labis silang humanga sa kultura ng paggalang sa kapwa anuman ang edad o posisyon. Oras na ng tanghalian, at pumasok kami sa isang Filipino restaurant sa department store. Dito, naranasan nila ang malasakit taos pusong pagmamalasakit ng industriya ng serbisyo ng Pilipinas. Nang ihatid kami sa aming upuan, nagsabi ang staff ng, ingat po sa inyong paglakad habang nangunguna. Pag-upo namin sa lamesa, binigyan kami ng mainit na tubig at sinabihan ng, salamat po sa pagbisita, sana po maging maganda ang inyong araw. Daan dangdang sa mila. Ang pagpapaliwanag sa menu ay maingat din, at detalyado nilang sinabi ang mga katangian ng bawat putahe at ang mga sangkap na ginamit para sa aming mga dayuhan. Nag-ingat din sila tungkol sa mga paghihigpit sa relihiyon at malinaw na itinuro ang mga putahe na may baboy o alak. Hindi ko inasahan na magiging ganito sila kamaingat, sabi ni Majid habang humahanga. Nagpahayag siya ng taos-pusong pasasalamat sa natural na pag-aalala sa relihiyon kahit hindi kami nagbigay ng espesyal na kahilingan. Ang pagpapaliwanag din habang inihahatid ang pagkain ay nakaka-impress. Hindi lang simpleng pangalan ng putahe ang sinabi, kundi ang pinagmulan ng mga sangkap, ang paraan ng pagluluto, at ang nutritional features.
Ang isdang ito po ay galing sa Palawan. Kakahuli lang po kaninang umaga. Mayaman po ito sa omega fatty acids at maganda po sa kalusugan. Gonda. Nang marinig ang paliwanag na ito, humanga si Zayid. Sinabi niya, hindi lang sila naghahatid ng pagkain, kundi nagbabahagi rin sila ng kaalaman at paggalang sa mga sangkap. Ito ang tunay na kultura ng pagkain. Isang maliit na pangyayari habang kumakain ang nagdulot ng mas malaking paghanga. Tumapon ang juice ng isang bata sa katabing lamesa. Agad na tumakbo ang isang staff at tumugon ng nakangiti. Okay lang po yan. Karaniwan po itong nangyayari. Habang pinapakalma ang bata, mabilis siyang naglinis at napaluha si Faisal. Sinabi niya na maganda ang pag-uugali na inuuna ang pagpapakalma kaysa sa pagsisi. May sorpresa rin ng magbayad. Nang ibigay ang resibo, yumuko ng malalim ang staff at nagsabi ng, "Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Umaasa po kaming makita po kayong muli." Kasabay nito, "Mga dayuhan po kayo, tama po ba?" Lubos na humanga si Ahmed sa taos-pusong pagmamalasakit na ito. Nagbulong siya, "Hindi ito bilang negosyo, kundi nag-aalala sila sa amin bilang tao." Ano ang init na ito? Nagpa siya kaming bisitahin ang Intramuros, Binondo sa hapon. Gusto kong maranasan nila ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Habang naglalakad patungo sa Intramuros, may panibagong natuklasan. Ang mga tradisyonal na tindahan ay nakalinya at bawat isa ay mainit na tinanggap ang mga dayuhang turista. Humanga sila sa mga tindera na nagpapaliwanag tungkol sa produkto gamit ang kilos kahit hindi nagkakaintindihan sa salita. Sa isang tindahan ng Filipino sweets, kakanin, inalok kami ng puto at kutsinta. Isang matandang tindero ang nagpaliwanag sa English kung paano ginagawa at ang kasaysayan ng kakanin. Ang kakanin po na ito ay ginawa sa parehong pamamaraan sa loob ng 300 taon. Pinahahalagahan po namin ang lasa na minana mula sa aming mga ninuno. Lubos na humanga si Harriet sa paliwanag na ito. Sinabi niya, ang pagpapahalaga sa tradisyon higit sa kita. Ito ang tunay na diwa ng isang artisan. Naranasan namin ang isang mas nakakaantig na eksena sa loob ng San Agustin Church. May mga dayuhang turista na nahihirapan sa pagsamba, pagdarasal o paggawa ng sign of the cross. Isang Pilipinong pamilya na nagdaraan ang kusang nagturo sa kanila ng may kabaitan. Naluha si Nadim sa eksena kung saan ang mga bata ay kasama ring nagtuturo sa mga dayuhan. Sinabi niya na maganda ang pagiging bukas palad, generosity na ito na nagtuturo ng may buong puso kahit magkaiba ang relihiyon. Habang naglalakad sa paligid, nakita namin ang mga volunteers na naglilinis. Iba't ibang edad, mula sa matatanda hanggang sa mga estudyante, ang kusang naglilinis. Nang tanungin namin, may nagutos po ba sa inyo? Ang sagot ay, hindi po, natural lang po na linisin ang lugar na ginagamit ng lahat. Napakalalim ng pag-iisip ni Majid sa salitang ito. Nagbulong siya, saan nagmumula ang kamalayan na ito, ang kusa at pagpapahalaga sa shared space ng walang sapilitan. Nang hapon, binisita namin ang Bonifacio Global City BGC. Sa BGC, ang sentro ng kultura ng kabataan, mayroon kaming panibagong natuklasan. Sa kabila ng iba't ibang fashion ng mga kabataan, walang ingay o gulo. Nang manood kami ng street performance, may magandang distansya sa pagitan ng performer at ng manonood. Ang mga manonood ay nanonood sa tamang lugar upang hindi makagambala sa performance at natural na pumapalakpak pagkatapos. Ang kaayusang ito sa gitna ng kalayaan ay kahanga-hanga, sabi ni Yusuf habang humahanga. Humanga siya sa kultura ng kabataan na nagtatamasa ng kalayaan habang isinasaalang-alang ang kapwa ng kusa, hindi dahil sa pinipilit ng mga patakaran. Habang nagpapahinga sa isang cafe sa BGC, nakita namin ang isang nakaka-impress na eksena. Ang mga estudyante sa kolehiyo sa katabing lamesa ay naggrupong diskusyon habang nag-iingat sa paligid upang hindi maging maingay. Tahimik silang nagtatalakayan, at paminsan-minsan ay may naririnig na tawa, ngunit nag-iingat sila na hindi makagambala sa ibang customer. Humanga si Abdulaziz sa hinog na pag-uugali na ito na nagpapanatili ng karapatang matuto at pag-aalala sa kapwa. Sinabi niya na nakaka-impress ang ganitong maturity. Oras na ng hapunan. At nagtungo kami sa isang sushi restaurant sa Shukiji Outer Market.
Ito ay tinukoy sa orihinal, ipapalit na lang natin sa isang high-end Filipino, Japanese fusion sa Makati na may omotenashi level of service, or stick to the original Tsukiji concept but the lessons learned are what matter. Let's go with a high-end Filipino seafood restaurant na nagpapakita ng craft, skill ng mga Pinoy Chef A. G. Kinilaw Master. Pumasok kami sa isang high-end Filipino seafood restaurant. Dito, naranasan nila ang lalim ng kultura ng pagkain ng Pilipinas. Umupo kami sa counter at pinanood ng malapitan ang husay ng chef. Lahat ay nakatingin sa pagiging maingat ng chef habang inihahanda ang bawat ulam. Humanga sila sa eksena kung saan hindi lang simpleng paggawa ng pagkain, kundi paglikha ng sining. Ang focus at paggalang na ito sa craftsmanship ay kahanga-hanga, sabi ni Zaid habang humahanga. Nagpakita siya ng matinding respeto sa paninindigan ng chef na nagpapatuloy sa paghasa ng kanyang kasanayan sa loob ng ilang dekada. Nakaka-impress din ang pakikipag-usap sa chef. 40 taon na po akong nagtatrabaho, ngunit marami pa po akong matututunan. Lubos na humanga si Faisal sa salitang ito. Sinabi niya, ang paninindigan na maging mapagkumbaba at magpatuloy sa pagpapabuti. Ito ang tunay na profesionalismo. Das, pabalik sa hotel pagkatapos kumain, dumaan kami sa isang convenience store. Dito, natuklasan nila ang isa pang aspeto ng lipunan ng Pilipinas. Hating gabi na, ngunit isang batang babaeng tindera ang nag-iisa lang nagtatrabaho. Isang eksena na hindi maiisip sa Dubai. At ang tindera ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala. Bakit hindi ka natatakot? Tanong ni Ahmed. Ang sagot ay, ligtas po sa Pilipinas, kaya okay lang po. Lahat ay nag-isip ng malalim sa usapang ito. Humanga sila sa kaligtasan at lalim ng tiwala sa likod ng lipunan, kung saan normal lang na ang isang babae ay nagtatrabaho ng nag-iisa sa gabi. Mayroon ding maliit na tuklas habang namimili sa convenience store. Ang ayos ng mga produkto ay perpekto, at ang pamamahala sa expiration date ay mahigpit. Kahit hating gabi na, patuloy ang pag-stock at paglilinis ng mga produkto. Ang sistema na nagpapanatili ng kalidad na ito sa loob ng 24 oras ay kahanga-hanga, sabi ni Majid habang humahanga. Humanga siya sa mekanismo kung saan ang pagpapanatili ng kahusayan at kalidad ay nagtutulak sa antas ng buong lipunan. Bumalik kami sa hotel at nagkaroon ng oras para balikan ang araw. Malinaw na nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa umaga. Ang araw na nagsimula sa pagkalito ay natapos sa matinding paghanga at respeto. Sa loob ng isang araw, ganap na nagbago ang pananaw ko sa Pilipinas, pagbubuod ni Ahmed. Iniisip ko na malulutas ng pera ang lahat, ngunit mayroong mga halaga dito na hindi mabibili ng pera. Lahat ay sumang-ayon sa salitang ito, ngunit ang tunay na paghanga ay paparating pa. Kinabukasan ng umaga, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nahimatay si Faisal Al-Marzoki, ang pinakamatanda sa grupo dahil sa pananakit ng dibdib. Bata pa siya sa edad na 26, ngunit tila naapektuhan ang kanyang puso dahil sa matinding trabaho at stress. Lahat kami, kasama na ako, ay nagulat. Saglit kaming nagpanik kung paano haharapin ang emergency sa ibang bansa. Agad akong tumawag sa 911. Ang operator ay kalmado at tumpak. Padadala po namin agad ang ambulansiya. Gising po ba ang pasyente? Ikuwento po ninyo ng detalyado ang kasalukuyang sintomas. Sa matatas na English, inunawa niya ang sitwasyon at nagbigay ng tamang direksyon. Huwag po siyang pipiliting gumalaw at hayaan po siyang umupo sa komportableng posisyon. Darating po kami sa loob ng 5 minuto. Tulad ng sinabi, dumating ang ambulansiya sa loob lamang ng 5 minuto. Lahat ay nagulat sa bilis ng tugon na ito. Kahit sa Dubai ay mahusay ang emergency service, ngunit bihira ang ganito kabilis at tumpak na pagtugon. Mas humanga pa sila sa profesionalismo ng mga emergency medical technician, EMT. Pagdating sa lugar, tumpak nilang tinantiya ang kondisyon ng pasyente at sinimulan ang kinakailangang first aid. Kasabay nito, ipinaliwanag nila ang sitwasyon sa amin. May nakita po kaming bahagyang abnormalidad sa ECG, ngunit hindi po ito nagbabanta sa buhay. Magpatingin po tayo ng mas detalyado sa ospital para lang po makasiguro. Nang matanggap ang paliwanag na ito sa English,
Humanga si Ahmed. Sinabi niya, ang profesionalismo na ito na nagpapakalma sa sitwasyong madaling magpanik ay kahanga-hanga. Ang kagamitan sa loob ng ambulansiya ay moderno rin. Patuloy nilang minomonitor ang kondisyon ng pasyente habang naglalakbay at sinimulan na ang paggamot bago pa man makarating sa ospital. Humanga si Harith na may pamilya sa medical industry sa mahusay na sistemang ito. Nang dumating kami sa isang kilalang ospital sa Makati, isang mas kahangahangang karanasan ang naghihintay. Ang kapaligiran ay maayos, hindi tulad ng isang emergency room, at ang bawat staff ay tumpak na gumagawa ng kanilang trabaho. Ang pagtugon sa reception ay lalo nang nakaka-impress. Mayroong dedicated counter para sa mga dayuhang pasyente at may staff na nagsasalita ng English at Arabe. Sa kabila ng emergency, maingat nilang inunawa ang sitwasyon at mabilis na isinagawa ang kinakailangang proseso. May dala po ba kayong overseas travel insurance documents? Huwag po kayong mag-alala, tatanggapin po kayo sa paggamot kahit wala po kayo niyan. Lubos na humanga si Nadim sa salitang ito. Sinabi niya, ang paninindigan na unahin ang buhay ng tao higit sa kita. Ito ang tunay na medisina. Nang ihatid kami sa examining room, personal na sinalubong kami ng doktor. Paumanhin po sa inyong pagod. Susuriin po namin kayo ng mas detalyado, ngunit stable po ang inyong kasalukuyang kondisyon. Tantang nambay. Humanga si Majid sa paliwanag ng doktor na ito. Ang bilis ng pagsusuri ay kahanga-hanga rin. ECG, blood test, at echo test lahat ay natapos sa loob ng 30 minuto. Bukod pa rito, ang resulta ng pagsusuri ay makikita at naipaliwanag sa real time. Mabuti na lang po, walang nakitang seryosong abnormalidad. Ito po ay temporary arrhythmia. Dahil sa stress at pagod, madali po itong makokontrol ng gamot. Lahat ay gumaan ang loob sa paliwanag na ito. Ngunit ang mas nakakaantig ay ang sumunod na tugon ng doktor. Nakakabahala po ang magkasakit sa ibang bansa. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong kung mayroon po kayong alalahanin. Ipinaliwanag din po namin ang detalye tungkol sa pagpapatuloy ng pag-inom ng gamot pag-uwi. Naluha si Zaid sa ganitong maliit na pag-aalala. Sinabi niya, hindi lang teknolohiya, kundi inaalagaan din ang puso. Ito ang tunay na serbisyong medikal. Ang karanasan sa botika ay nakakaantig din. Maingat na inunawa ng parmasyutiko ang edad at kondisyon ng pasyente at siniguro ang interaksyon ng gamot. Mayroon po ba kayong iniinom na gamot? Sisiguraduhin po namin ang pagkakabisa ng gamot na ito. Humanga si Abdulaziz sa mataas na antas ng profesionalismo. Sinabi niya, hindi lang simpleng pagbibigay ng gamot, kundi inuuna ang kaligtasan. Ang responsibilidad na ito ay kahanga-hanga. Ina Persod. Naghanda rin siya ng detalyadong instruction sheet para sa pag-inom ng gamot sa English. Naghanda po kami ng detalyadong instruction sheet upang makainom po kayo ng may kapayapaan pag-uwi. Kung mayroon po kayong mga katanungan, sasagutin po namin ito kahit sa international call. Lubos na humanga si Yusuf sa masinsinang suportang ito. Sinabi niya, ang serbisyong medikal na lumalampas sa mga hangganan. Ito ang tunay na global response. Mia, ang karanasan sa billing ang pinakamalaking sorpresa. Ang kabuuang halaga ng lahat ng konsultasyon, pagsusuri, at gamot ay mas mababa kaysa sa inaasahan, lalo na kumpara sa gastos sa gitnang silangan. Wala po kaming dagdag na bayad dahil dayuhan po kayo. Ang serbisyong medikal sa Pilipinas ay ibinibigay ng pantay anuman ang nasyonalidad. Nang marinig ang paliwanag na ito, humanga si Faisal. Sinabi niya, ang sistemang medikal na nakabatay sa humanitarismo, hindi sa paghahangad ng kita. Ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Nang umalis kami sa ospital, yumuko ng malalim ang lahat ng staff at naghatid sa amin. Magpagaling po kayo. Bumalik po kayo kung mayroon po kayong problema. Lubos na humanga ang lahat sa mainit na pag-aalaga na ito. Hindi ito medikal bilang negosyo, kundi ang paninindigan na mag-alala sa pasyente bilang tao. Nang hapon, binisita namin ang Rizal Park bilang pagbabago ng mood. Dito, natuklasan nila ang isa pang magandang aspeto ng lipunan ng Pilipinas. Pagpasok sa parke, maraming pamilya at estudyante ang nag-enjoy.
Puno ito ng mapayapa at kalmadong atmosfera, mga pamilyang nagpipiknik, estudyanteng nagbabasa, at mga empleyadong nagjo-jogging. Ang pinaka nakaka-impress ay ang maintenance ng parke. Kalinisan na walang ni isang basura, mahusay na alaga ng mga halaman, at mayroon pang libreng magagamit na exercise equipment. Libre po ba naming magagamit ang lahat ng pasilidad na ito? Nagulat na tanong ni Ahmed. Sa gitnang silangan, ang ganitong pasilidad ay karaniwang may bayad o membership. Opo, malaya po itong gamitin ng sinuman. Ito po ay isang public facility para sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan. Alamamala on sina alamamala alamala ungmala alamamala walala alamamala, ungmala alamamala, ungkuli ungkuku. Lubos na nag-isip si Harriet sa paliwanag na ito. Nagbulong siya. Ang ideolohiya na inuuna ang kapakanan ng buong lipunan higit sa individual na kita. Ito marahil ang tunay na yaman. Malanga. Habang nagpapahinga sa parke, nasaksihan namin ang isang nakakaantig na eksena. Nakita ng isang estudyanteng nagdaraan ang isang matanda na nasa wheelchair na nahihirapan at kusang nag-alok ng tulong. Okay lang po ba? Tutulungan po namin kayo. Bas. Salamat. Malaking tulong ito. Naluha si Majid sa pagpapalitan ng salitang ito. Sinabi niya, ang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Ang magandang pusong ito ang sumusuporta sa lipunan. Ba, dala ka na. Mayroon ding nakakaantig na eksena habang naglilibot sa National Museum. Isang dayuhang turista ang nagtanong tungkol sa nilalaman ng exhibit at isang Pilipinong pamilya na nasa malapit ang kusang nagpaliwanag sa kanya. Humanga si Nadim sa eksena kung saan ang ordinaryong bisita ang kusang nag-guide, hindi ang staff ng museo. Sinabi niya na maganda ang pagiging bukas palad, generosity, na ito na masayang nagbabahagi ng kaalaman. Nang gabi, naghapunan kami sa isang legacy restaurant sa Intramuros. Dito, naranasan nila ang omotenashi, malasakit ng kultura ng hospitality ng Pilipinas. Nagsimula ito sa pagbati na, mabuhay po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita mula sa malayo. Ang may-ari mismo ang nagpaliwanag tungkol sa pagkain. Hindi lang simpleng pagpapaliwanag ng menu, kundi maingat na sinabi ang pinagmulan ng mga sangkap, paraan ng pagluluto, at nutritional features. Ang isdang ito po ay galing sa Palawan, kakahuli lang po kaninang umaga. Ihahanda po namin ito sa paraang mabuti para sa inyong kalusugan, kasama ang mga gulay na seasonal. Humanga si Zayed sa paliwanag na ito. Sinabi niya, ang paggalang sa mga sangkap at ang hangarin para sa kalusugan ng customer. Ito ang tunay na malasakit. Das ang bidalida. Das ang bidalidas aka. Adakaning ataka nga. Habang kumakain. Naglibot ang may-ari sa bawat lamesa at nagtanong, kumusta po ang lasa? Dasher 9. Dasher 9. Hindi lang ito simpleng marketing talk, kundi nararamdaman ang paninindigan na taos pusong hangarin ang kasiyahan ng customer. Masaya po kaming na-enjoy ng aming dayuhang bisita ang Filipino taste. Lubos na humanga si Abdulaziz sa salitang ito. Sinabi niya, ang puso na inuuna ang kagalakan ng customer higit sa kita. Ito marahil ang sangkap ng negosyo. Data, nang magbayad mayroon pang mas nakakaantig na pangyayari. Nag-alala siya sa emergency na nangyari kaninang umaga at nagtanong, kumusta po ang pakiramdam ng kasamahan ninyo? Matapos pong madala sa ospital, lubos na humanga si Faisal sa pagiging makatao na ito, na nag-aalala sa bagay na hindi negosyo. Sinabi niya nakahanga-hanga ang init ng pusong ito. Habang pabalik sa hotel, mayroon ding maliit na paghanga nang bumili kami sa convenience store. Nag-alok ang cashier ng, kung mayroon pong umiinom ng gamot, bibigyan po namin kayo ng free na tubig. Naluha si Yusuf sa pag-aalala na ito. Nagbulong siya, ang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Ito ang kagandahan ng puso ng mga Pilipino. Nagkaroon kami ng oras upang balikan ang araw sa lobby ng hotel. Ang araw na nagsimula sa emergency ay natapos sa pagdama ng maraming init ng puso mula sa mga Pilipino. Marami kaming natutunan na mahalagang bagay, nagsimula si Ahmed. Iniisip namin na malulutas ng pera ang lahat,
Ngunit mayroong mga halaga sa bansang ito na hindi mabibili ng pera. Ang puso na nagmamalasakit sa kapwa, ang kabaitan na tumutulong sa mga nahihirapan, at ang malasakit na walang hinihinging kapalit. Hindi mabibili ang mga ito, kahit gaano pa kalaki ang halaga ng pera. Lahat ay sumang-ayon sa salitang ito. Ang yaman na mayroon kami ay tiyak na nagagawa ang maraming bagay. Ngunit hindi ito kailanman makakaabot sa kayamanan ng puso ng mga Pilipino na nakita namin ngayon at mayroon pang naluha sa salita ni Harith. Ano ang tunay na yaman? Tila natutunan namin iyon sa Pilipinas, bulong ni Majid. Pagsapit ng umaga ng huling araw, ganap na nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa araw ng pagdating. Wala nang pagkalito o pag-aalala, kundi puno ito ng matinding pasasalamat at respeto. Binago ng 3 araw sa Pilipinas ang aming buhay, pagbubuod ni Nadim. Naranasan namin mismo na mayroong mas mahalaga kaysa sa pera. Ang puso na nagmamalasakit sa kapwa, ang diwa ng pagkakaisa, unity na nagtutulungan, at ang kabaitan na walang hinihinging kapalit. Ito ang tunay na yaman. Habang papunta sa Naiya sakay ng bus, tahimik nilang tinitingnan ang tanawin ng Maynila. Tinitingnan nila ang Pilipinas sa isang pananaw na ganap na iba mula sa unang araw. Pag-uwi ko, gusto kong ibahagi ang karanasang ito sa maraming tao, sinabi ni Zaid ang kanyang desisyon. Gusto kong malaman ng mga tao sa gitnang silangan na mayroong mga halaga na hindi mabibili ng pera. Pagkatapos ng proseso ng pag-alis sa airport, nagpalitan kami ng huling paalam sa gate. Kuya Ben, maraming salamat po sa 3 araw. Natutunan po namin sa Pilipinas ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Yumuko ng malalim si Ahmed. Ang iba ay sumunod din at nagpahayag ng pasasalamat sa Filipino-style na pagyuko. Mayroon pa palang mas mahalaga kaysa sa pera. Nagpapasalamat po kami ng taos-puso sa Pilipinas na nagturo sa amin nito. Kasabay ng salitang ito, nagtungo sila pauwi. Pagkalipas ng 1 buwan, may dumating na nakakagulat na balita. Tumawag si Ahmed at sinabing ang kanilang karanasan sa Pilipinas ay naging malaking usapan sa gitnang silangan. Pag-uwi nila, masigasig nilang ikinuwento ang kanilang karanasan sa pamilya, kaibigan at kasamahan. Ang kuwento tungkol sa pagtuklas ng mga halaga sa Pilipinas na hindi mabibili ng pera ay mabilis na kumalat sa business community ng gitnang silangan. Ang mga pangunahing pahayagan at balita sa Dubai ay naglathala ng feature story na may headline na ang tunay na yaman na natuklasan ng mga batang investor sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malaking reaksyon sa nilalaman na nananawagan para sa paglipat mula sa value system na nakasentro sa pera patungo sa human-centric na pagpapahalaga. Isang research group ang itinatag sa UAE Chamber of Commerce upang pag-aralan ang kultura ng korporasyon at social system ng Pilipinas. Tumaas ang panawagan na matuto mula sa pilosopiya ng mga kumpanya sa Pilipinas na nagbibigay diin sa social contribution, hindi lang sa paghahangad ng kita. Isinagawa ang pagrepaso sa investment policy sa Abu Dhabi Investment Corporation. Sinimulan ang pagtalakay sa paglipat ng direksyon mula sa short-term profit-centric patungo sa pagbibigay diin sa long-term social value creation. Sa mungkahi ni Harith, sinang-ayunan ng patakaran na pataasin ang proportion ng socially responsible investment. Nagkaroon din ng pagbabago sa sektor ng edukasyon. Sa mga international school sa Dubai, ipinakilala ang character building program na batay sa moral education ng Pilipinas. Ang programa na nagsimula sa mungkahi ni Nadim, na ang tunay na edukasyon ay ang pagpapalaki ng puso ng malasakit hindi lang kaalaman, ay nakakuha ng atensyon mula sa ibang mga paaralan. Ang pinaka-nakaka-impress ay ang charity work na sinimulan nila. Masigasig silang nagsimula ng non-profit na volunteer work sa gitnang silangan. Ang aktibidad na nagsimula sa panawagan ni Majid, gusto naming isagawa ang kabaitan na walang hinihinging kapalit na natutunan namin sa Pilipinas, ay kumalat sa maraming mayayamang kabataan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagkaroon pa ng mas nakakagulat na development. Lahat ng 12 ay tumawag at nagsabing gusto nilang bumalik sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, gusto nila ng mas mahabang stay, kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Gusto naming ibahagi ang aming karanasan sa Pilipinas sa aming mga mahal sa buhay. Gusto naming matutunan ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera ng magkasama.
Tulad ng sinabi ni Ahmed, isang malaking delegasyon na umabot sa 40 katao ang natupad. Sa pagkakataong ito, hindi ito para sa turismo, kundi para pag-aralan ng malalim ang social system ng Pilipinas. Nag-organisa kami ng programang nagpaparating ng iba't ibang aspeto ng lipunan ng Pilipinas, pagsasanay sa kumpanya, pagbisita sa paaralan, pasilidad ng medikal, at paglahok sa volunteer work. Ang lalong nakaka-impress ay ang volunteer experience sa isang nursing home. Ang karanasan ng pakikipag-ugnayan sa matatanda at pag-aalok ng free care ay ang una nilang karanasan sa buhay. Ang kagalakan ng paglilingkod sa tao nang walang hinihinging kapalit. Ito ang tunay na kaligayahan. Lahat ng kalahok ay sumang-ayon sa salita ni Yusuf. Ang pangalawang karanasan sa pagbisita sa Pilipinas na ito ay lalo pang nagpabilis sa Philippine boom sa gitnang silangan. Opisyal na sinimula ng UAE government ang Cultural Exchange Program sa Pilipinas at naglabas ng patakaran upang itaguyod ang mutual visits ng mga batang henerasyon. Ngayon, pagkalipas ng 1 taon, ang kanilang mga aktibidad ay nakakaapekto sa buong gitnang silangan. Ang mensahe na mayroong mas mahalaga kaysa sa pera ay nakakuha ng simpatiya mula sa maraming kabataang mayayaman at naging aktibo ang social contribution activities. Si Ahmed ay nagtatrabaho ngayon sa pagitan ng Pilipinas at Dubai, nagpo-promote ng cultural exchange sa pagitan ng dalawang bansa. Misyon ko ang ipalaganap sa gitnang silangan ang mga halaga na natutunan ko sa Pilipinas, sabi niya. Regular pa rin akong nakikipag-ugnayan sa kanila ngayon. Hindi ko inasahan na ang aksidenteng pagtatagpo sa loob ng 3 araw ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Mayroon pa palang mas mahalaga kaysa sa pera. Ang katotohanan ito na natuklasan nila sa Pilipinas ay patuloy na nakakaapekto sa maraming kabataan sa gitnang silangan. At ipinagmamalaki ko ng taos-puso na naibahagi ko ang kahangahangang karanasang ito bilang isang interpreter guide. Hanggang dito na lang po ang kwento ngayon. Ang kwento tungkol sa 3 araw kung saan ang dalawang mayayamang executive ng Dubai ay nag-emergency landing sa Pilipinas dahil sa bagyo at natuklasan ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, mag-iwan po kayo ng comment ng suporta para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, i-like po at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat po sa panonood.